Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang The Channel na napalabas noong 2023. Ito ay patungkol sa isang grupo ng mga magnanakaw na gumawa ng hindi kapanipaniwalang pagnanakaw na kumpara sa ibang mga magnanakaw ay tila napaka-imposible nitong magawa. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsisimula ang pelikula sa isang palitan ng putukan ng baril sa pagitan ng dalawang grupo kung saan ang isa sa kanila ay may suot na night goggles. Ginagamit nila ang isang maingat na paraan upang poksain ang lahat ng kanilang mga kalaban. Bigla itong nakatuon sa isang lalaki na may buhok na kamukha ng mullet, ang pangalan ay James, na kamakailan lamang nagmulat mula sa malalim na pagtulog. Nang dumating ang yaya sa wakas, binati niya ang kanyang mabait na sanggol at saka bumati sa yaya. Matapos ng ilang oras, dumating ang mga kaibigan ni James upang kunin siya sa isang saradong van na kasya para sa mga 5 pasahero. Mukhang handa na si James at ang kanyang mga kaibigan na gumawa ng isang pagnanakaw habang may dalang iba't ibang uri ng armas. Lahat sila ay nagtatago ng kanilang mga mukha na may suot na mga maskara. Agad noong sila ay makarating sa kanilang pupuntahan, nagbibigay ng senadorya si Mike na ang operasyon ng pangungutong ay mag-uumpisa. Nagsimula sila sa pagpapahina ng ilang mga gwardya at saka si Mike ay kumuha ng pagkakataon na takutin ang mga customer sa pagputol ng isang daliri ng isa sa mga gwardya. Dahil dito, nakuha nila ang kodigo para sa ball at ninakaw ang pera. Si James at ang iba pa ay nagsimulang ilipat ang malalaking halaga ng pera sa kanilang mga sako. Matapos matiyak na wala na silang panganib, sinubukan ng grupo na madali ang lumabas ng bangko. Gayunpaman, narating na ng mga pulis ang eksena. Hindi maiiwasang maganap ang isang engkwentro ng mga baril, lalo na't ang mga pulis ay mayroong malalakas na armas at nagbabalak na hulihin si James, at syempre, ang kanyang mga kasamahan sa krimen. Sa sandaling ito, medyo nalulunod na ang loob ni James at ng kanyang grupo, at isa sa kanilang mga miyembro, kasama na ang kanilang driver, ay napatay ng putukan ng pulis. Sa oras na ito, si James at ang kanyang grupo ay nasa takbuhan mula sa pulis. Lubos na napalilibutan na ang kanilang gang, lalo na't may karagdagang mga pulis na paparating. Ang natira na lamang ay 4 na tao sa grupo ni James, ngunit nagagawa pa rin nilang panatilihin ang kanilang posisyon sa harap ng putukan ng pulis. Ang pulis, sa ilalim ng pamumuno ng nakakatakot na commander, ay madaling nagtagumpay na talunin ang grupo ni James habang inililipat nila ang ninakaw na pera kahit na tila sila ay may malawakang pagsasanay. Isa sa mga miyembro ng gang, si Jack, ay nagpasyang dalhin ang bag ng pera mag-isa, habang si James ay pumili na ilipat ang sugatang miyembro ng kanyang team sa kaligtasan gamit ang kotse ng kalapit na pamilya. Nagpapatuloy ang engkwentro kung saan hinahabol ng mga pulis si James habang siya'y nagmamaneho. Sa huli, nagtagumpay ang grupo sa paglokohan ang mga pulis sa pamamagitan ng paggamit ng ibang sasakyan na naging epektibong pampalabas sa kanilang bahagi. Hindi pa rin sumusuko ang mga pulis sa kanilang pagsusuri sa mga magnanakaw kahit gabi na. Pagkatapos nito, 3 tao na lang ang natira at isa sa kanila ay sugatang. Sa pook na ito, sila'y nagpapalit ng mga bagong kasuotan, umaalis gamit ang ibang sasakyan at sinisira ang sasakyan na kanilang ginamit noon. Sa mga sumunod na oras ng araw, dumating sa eksena ang isang espesyal na ahente, si Frank Rose. Inihayag niyang kaka-rating lamang mula Washington matapos makatanggap ng babala mula sa mga otoridad na siyang dahilan ng kanyang pagka-late. Tinabihan ni Frank ng mga otoridad na kinakailangan niyang habulin ang mga kriminal na ito ng mas mabilis dahil ang kanilang mga aksyon ang dahilan ng pagpatay sa maraming opisyal ng batas. Ipinaliwanag ng isang ahente na may codename na Giant na wala silang ibang pagpipilian kundi ang makialam sa engkwentro dahil hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na maabisuhan si Agent Frank ng maaga. Ipinapaliwanag niya na isang masamang sugat ang nakuha ng isa sa mga kawatan at bilang resulta, inirerekomenda ni Frank na bisitahin nila ang bawat klinika o doktor sa lugar sapagkat tiyak na kailangan ng medikal na atensyon ang kriminal. Bukod dito, natuklasan ni Agent Frank na isa sa mga kriminal na noon ay kilala bilang fan ay tunay na isang Venturi. Nagtanong si Frank sa isang empleyadong bangko na naruroon sa buong pangyayari at marahil ay makakapagbigay ng kapakipakinabang na impormasyon. Tinabi ng isa sa kanila na mayroon ilan sa mga kriminal na nagsalita ng may aksentong Brooklyn at naninirahan sila sa lungsod. Nang matapos silang mag-usap, tumawag si Frank mula sa kanyang anak, nagtatanong kung saan siya naroroon, ngunit sinabi ni Giant na may isang kotse na nasusunog sa tabi ng ilog. Kasama na ngayon si Frank, si Victor, at si Giant upang suriin ito.
Galit na nagreklamo si Billy at inakusahan si James na responsable sa mga naunang pangyayari nang bumisita si James sa kanilang tahanan sa ibang lokasyon. Tinasabi ni Billy na nagsalita si James sa pulis. Gayunpaman, lumalabas na lumapit sina James at Mike kay Billy para humingi ng tulong sa paglalaban ng kanilang pera upang maiwasan ang pagtuklas. Sa huli, ang isang miyembro ng gang na si Ava ay inaakusahan si Mike na may psychopathic na personalidad na direktang may pananagutan para sa lahat ng mga pangyayaring ito. Sumasang-ayon sina James at Mike na dalhin si Joanne upang sumailalim sa clearance therapy dahil hindi niya tinitiwalaan ang sino paman at nais sumama sa kanila. Ibinigay kay Billy ang assignment na agad na ilabas ang ninakaw na pera. Sa kabilang dako, dumating si Frank sa lugar ng sunog na sasakyan, umaasa na makakuha ng impormasyon tungkol sa mga kawatan ng mga dating miyembro ng militar. Kinakapansin niya kung gaano ito ka-well-organized sa kanilang mga kilos, pati na rin ang kanilang kakayahan sa labanan. Iniisip niya ang posibilidad ng pagkakasangkot ng isa sa loob dahil alam niya na kamakailan lamang inilipat ang bangko na nilooban ng mga magnanakaw na iniwan ng malaking halaga ng pera sa kanyang mga kaban. Makalipas ang ilang oras, na ililipat ni James si Joanne ng ligtas sa kanilang bahay upang makatanggap ito ng medikal na pangangalaga. Ngunit, kinontak si James ni Billy upang i-update siya sa progreso ng paglalaban ng pera kaya't pansamantala siyang lumabas. Pinaalalahanan si James ni Clearance na kung hindi niya babawasan ang kanyang bahagi sa pera, magiging mas mahirap ang kasunduan at pumayag si James. Sa parehong oras, nagpasya si Mike na mag-abala kay Clearance upang alagaan si Joanne sa isang paraan na hindi gaanong marerespeto at upang tiyakin na hindi magiging pasanin ang kanilang operasyon si Joanne. Tinanggap ni James ang pera na may mabigat na loob na alam na kahit paano, ang tsansang mabuhay ni Joanne ay napakaliit na walang kompetenteng medikal na pangangalaga. Sa pagkukolekta ng pera, handa nang gumamit ng kanyang armas si Mike. Sa loob ng sasakyan, tinanong ni Ava si James kung kailan siya babalik. Tinabi niya na babalik siya ng madali upang sunduin sina Ava at Joanne. Upang tiyakin na mabubuhay ng maayos ang kanyang maliit na pamilya, iniisip niya na ililipat sila sa isang malayong lugar upang magsimula ng bagong buhay. Naantig si Ava sa kanyang plano, ngunit may dalawang sasakyan na biglang lumapit sa kanila. Lumalabas na ito ay ang mga taong kinontak ni Billy na pinamumunuan ng isang taong tinatawag na Brill. Isang palitan ng pera ang nagaganap at napagtanto ni Mike na ang halaga ng pera na kanyang natatanggap ay napakakaunti na nagdulot ng alitan. Kahit naghaharap-harap ang grupo ni Brill, sila'y nagdadala ng kanilang mga armas sa layuning takutin si James, ngunit si Mike ay kumukuha ng matinding hakbang na pagbaril sa grupo ni Brill na nauuwi sa pag-alis ni James. Agad na iniakay ni Mike ang gas upang habulin ang isa sa mga tauhan ni Brill na nagtatangkang tumakas. Nag-cruise ang kanilang landas muli sa mga pulis, ngunit sa pagkakataong ito, nagtagumpay silang makatakas. Sa kabilang dako, iniulat ng isa sa mga tauhan ni Brill ang pangyayari sa kanilang amo na si Nuzi. Agad na pinadala ni Nuzi ang kanyang mga tauhan sa aksyon. Samantala, sinusubukan ng FBI na kausapin ang isang empleyado ng bangko upang kolektahin ang impormasyon. Dayon nito na kumuha ng mga detalye. May hinala si Agent Frank na hindi tapat ang nasasabi ng empleyado dahil sobra-sobrang detalye ito. Hindi dapat baliwalain ang kakayahan ni Frank dahil siya ay nakakumbins ng lalaki na ibunyag ang totoo. Dahil dati nang nagbigay ng impormasyon ng empleyado ukol sa seguridad ng bangko, nais niyang ilarawan ang uri ng mga kriminal. Tinasabi niya na mayroon sa kanila na may mataas na pinag-aralan at may tatsulok ng Santo Jude na nakatato sa kanyang leeg. Subalit ang isa ay mas marahas at may tatsulok ng Marine Corps na may mga salitang Semper V Series na pula. Agad na tumawag si Victor sa isang kaibigan upang alamin ang kanilang mga pangalan at kumuha ng larawan ni Mike at James. Natuklasan nila na ang mga ito ay may pangalang Michael McSeries at Jimmy James Series at sila ay magkapatid. Si Frank at ang kanyang dalawang mga tauhan ay kumikilos ng mabilis. Madaling kinilala sila ni Victor sapagkat nauna niyang sinubukang hulihin ang dalawa sa kanila. Natuklasan din na sila ay dating mga militar na naging deserters. Iniutos ni Frank kay Giant na ilabas ang kanilang mga pangalan sa madaling panahon. Sa kabilang banda, dumating na sina James, Mike at Ava sa lugar ni Billy. Nagsisisi si Billy sa nangyari dahil maaaring totoong makapinsala ang mga tao. Iniisip ni James na palaging kinukunan ng masalimuot na daan si Mike dahil gusto nitong mamatay. Tinasabi ni Mike na wala siyang takot sa pagpanaw. Pagkatapos ay inilalabas ni James ang isang ultimatum, sinasabi na kung sila ay makakalabas sa sitwasyong ito, ititigil na niya ang kanilang pagiging magkasama ni Mike.
Pinuhay ni Mike ang matinding damdamin sa pamamagitan ng pagpapaalala kay James sa lahat ng ginawa niya para dito at sa pagsasabi na siya ang mas matanda nitong kapatid. Sa mga sumunod na pangyayari, tumindi ang tensyon ng ipahiwatig ni Mike na itinurong si James na nagdulot ng galit at pananakit kay Mike mula kay James. Sa parehong oras, dumating ang isa sa mga lalaking kasama ni Nuzi na kasama ang kanilang mabibigat na armas. Nahuli at dinala sa kustodiya si James at ang kanyang mga kaibigan matapos barilin ng mabilis ng isang tauhan si Billy gamit ang kanyang armas at mahayag ang mga mukha ni na Mike at James. Ang dalawa ay nagiging headline bilang hinahanap ng mga kriminal. Nauunawaan ni Giant na nakilala niya na si Ava noon sapagkat siya ang girlfriend ni James. Bukod dito, isang pulis ay naglantad na ilan sa mga tauhan ni Nuzi, kasama ang kanilang mga kasama, ay napatay na natutunan ni Agent Frank. Natuklasan ni Frank ang koneksyon ng mga aksyon ni na Mike at James sa pagkamatay ni Brill pagkatapos malaman ang partisipasyon ni Nuzi sa money laundering. Kaagad siyang nagsimula sa kanyang investigasyon tungkol sa krimeng kumikilala kay Nuzi. Sa pagitan ng mga oras na iyon, nang dumating si Nuzi at ang kanyang mga tauhan, tinanggap ni Mike ang responsibilidad para sa lahat at sinubukan niyang kontrolin ang emosyon ni Nuzi, ngunit ito'y nabigo, nananatiling walang emosyon si Nuzi. Nang magsimulang magbanta si James kay Mike at sa kanyang mga kaibigan, nagalit si Mike. Tinasabing mayroon siyang 100 litro ng asido sulfur eco para gahasain si Mike at ang kanyang mga kaibigan. Nagsimula ang kalupitan sa pamamagitan ng pagbabad ng isa sa acid. Balak ni Nuzi na pahirapan si Mike at saka ang susunod na target ay si James. Gayunpaman, hindi tanga si James at agad na binago ang takbo ng mga pangyayari. Sa agarang tulong, nakaya nilang harapin ang dalawa laban kay Nuzi at sa kanyang mga tauhan na mas marami. Ang mga kilos ni James ay nauuwi sa pagkamatay ni Nuzi. Si Frank at ang kanyang team ay patuloy na lumalapit sa kublihan hanggang habang sila'y nag-uusap. Nang subukan ni na James at Ava na tumakas, sinubukan silang pigilan ng isang patrol car. Si James ay pinapayuhang tumakas ni Mike na pagkatapos ay nagpapadala ng 2 pulis. Habang dumating si Frank, Giant, at Victor, kinaharap ni Mike ang isang mahirap na pagtugis. May naganap na habulan at nakita ni James ang kanyang kapatid na si Mike na mag-alay ng sarili na nagdulot ng magkasalungat na damdamin. Sa kabila ng kanilang mga hindi magandang karanasan noon, pinahahalagahan ni James ang mga aksyon ng kanyang kapatid. Tinamaan ng mga bala si Mike at hadlangan sa kanyang mga galaw habang nagpapatuloy ang labanan. Tinubukan niyang dukutin si Victor upang gamitin ito bilang taya, ngunit nabigo na nauwi sa pagbaril kay Agent Frank mula sa malayo at ito ay nagresulta sa pagkamatay ni Mike. Sumakay si James at Ava sa isang bus. Gaya ng ipinangako, sinabi niya sa kanya na magkikita sila sa isang maliit na isla. Siya'y nagpaalam at hinihiling dito na umalis na muna. Si Frank ay nagpatawag ng maikling pulong kasama ang kanyang koponan sa lugar ng krimen, natuklasan nilang hindi pa opisyal na idineklara na patay si James. Natagpuan ni Giant ang isang kwintas sa swimming pool ng asido na nagpapahiwatig na namatay si James. Hindi lubos na nasisiyahan si Frank, kaya kinabukasan, sinubukan niyang makipagkita kay Ava. Maingat na iniwasan ni Ava na banggitin si James sa kanilang usapan. Hindi na tinuloy ni Frank ang paksang iyon ngunit hiningi kay Victor na magtayo ng isang pampinid na bahay para kay Joanne. Mga taon nang nakalipas, nakikita natin si James na tahimik na namumuhay sa isang maliit na isla at nagkikita sila ni Joanne at Ava na tila nanghihina na. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.